Tara po mga pare koy at mag-refresher po tayo kung paano po mag-battery operated na mga AC operated na CDI o ang kanyang power ay nanggagaling po sa primary coil ng inyong stator. At malalaman mo na AC operated ang inyong CDI pag ito po ay 5 pins at yung isang linya po niyan ay hindi po diretsa sa inyong auxiliary line o battery, diretso po yan sa inyong stator. At yan po ang ating papalitan at ilalagay po natin sa battery operated. Pero hindi po ito ang kailangan natin na CDI, dahil ang kailangan po natin na CDI ay ganito. Kumbaga siya po ay 4 pins at ang bili ko po dito is 110 pesos lamang. At kung makikita nyo naman, siya po ay naka 4 pins at malalaman po natin kung bakit po siya naka 4 pins at kailangan din po natin malaman kung saan po papunta at ano po yung wiring diagram nitong ating 5 pins. Eto mga pare ko, hindi na po natin kailangan manghula at mag-imagination dahil ito na po yung ating basihan at itong ating basihan ay malinaw pa po sa malinaw at ito po yung ating 5 pins na CDI. Kaya po siya tinawag na 5 pins, 5 po yung kanyang pins at yung pins po na to ay nakatugon po yan dito sa iba't ibang wire at yung mga wire po na yan ay papunta po sa iba't ibang parts ng ating motor tulad ng trigger, ignition coil, CDI power, kill switch at ground. At dito pa lang sa unang pin natin, siya po ay papunta ng trigger sa ating pickup coil at ang kulay po dito niyan ay ayun mga pare ko, blue na may stripe na yellow. Tension po natin sa baba niya. Sa baba niya ito po ay papunta ng ground, kaya ito po ay kulay green. Nasaan na po yun? Ito mga pare ko, kulay green. At magawin naman po tayo sa kanan. Sa taas po nito, ito po ay papunta ng ignition coil at yung wiring niya po rito is kulay black na may stripe ulit na yellow. Ito. At sa baba niya po, yan po yung ating power ng CDI, galing po yan ng stator. At ang kulay niya po is kulay black na may red. At sa gitna niya po, siya po yung kill switch at ang kulay niya po ay black na may puti at ito po ay papunta ng ating ignition switch at gagana lang po itong ating kill switch pag in-off na po natin itong ating ignition switch dahil yung ating linya na to didiretso po to sa ground. Kasi ang mangyari once na pinandar na po natin itong ating motor ay diretso na po yung pag-ikot ng ating stator at diretso na rin po yung pag-produce ng kuryente papunta po dito sa ating CDI. At pag wala po tayong kill switch, hindi po natin mapapatay itong ating motor dahil yung mangyayari yung kuryente na mapuproduce ng ating stator na diretso dapat dito sa ating CDI ay hindi na po siya pupunta rito dahil naka-on na po yung ating kill switch at yung kuryente pupunta po sa kill switch at pupunta po yan sa ating ignition switch at yun naman po ay nakalagay sa ground position, kaya wala po mapuproduce na power dito sa ating CDI. So wala po tayong kuryente ay pamamatay po itong ating motor. So ganyan po ang trabaho ng kill switch. Na po natin yung wiring diagram nitong 5 pins, kaya lilipat naman po tayo sa 4 pins. At ito na siya, mas pinadali. Kung makikita nyo, napakasimple lang nito. 1, 2, 3, 4 at yung 4 na to ay nakatugma sa trigger, ignition coil, ground at ang ating 12 volts na DC na power. At ang ibig sabihin yan ay nawala yung isa, yung kill switch, kasi itong ating DC ay pwede na po natin patayin to at tanggalin sa pamamagitan lang din po ng ating ignition switch. Dahil once na pinatay na po natin yung ating susi ay patay na rin po natin yung ating auxiliary line. So wala na pong power tong ating CDI dahil wala na po tayong supply ng DC. So mamamatay na rin po itong ating motor. Pag-compare naman po natin yung ating dalawang CDI, itong battery operated at AC operated, itong 4 pins at 5 pins ay halos wala naman po silang pagkakaiba sa wiring connection. Pag-compare na lang po natin yung kanilang mga pins, unahin na lang po natin itong pins sa taas. Ito po ay papunta ng trigger. Dito naman po sa ating 5 pins ay papunta din po siya ng trigger. At sa baba naman po, papunta po to ng ground. Sa 5 pins papunta din po to ng ground. Dito po sa 4 pins, ito naman po sa kanan natin, sa pinakataas niya, ito po ay papunta ng ignition coil.
sa 5 pins, ganun din po, papunta din po siya ng ignition coil. So wala pong pagkakaiba to mga pare ko, wala pa pong pagkakaiba. And then bumaba na po tayo sa baba. Dito po sa pinakababa, syempre papunta po to ng 12 volts na power supply. Syempre hindi na po natin to ikakabit sa ating AC or stator dahil papatay na po natin tong linya na to. At especially since na wala na po tayong galing ng stator na AC, ay hindi na po natin kailangan ng kill switch. So papatay na rin po natin to. Kaya kung ikakabit na po natin itong ating battery operated na CDI dito sa ating connection, ay wala na po tayo masyadong gagawin modification. At ang babaguhin lang po natin itong ating power supply. Dahil yung power supply po ditong ating connection, ito po ay galing ng stator. At hindi na po natin to kailangan. So ito mga pare ko, pinatatagal ko lang po yung video dahil sa isang sundot ko lamang ay battery operated na po itong ating motor, yung kanyang CDI. At itong kill switch naman, wala pong problema kasi wala naman po siyang connection dito. Kaya kahit na sinaksak po natin to, eh wala naman po itong kukonektahan. So pwede na po itong nandito na lamang. Kaya ang gagawin lang po natin, hindi po natin to puputulin, kundi susundutin lang po natin upang mapalitan po natin siya ng another wiring. Ayan mga pare ko, hindi po sa atin uso ang mga putol-putol at tape-tape, kundi ito, sasaksakan lang po natin siya ng another terminal. Ang sabi po rito, yung kanyang power supply ay ito daw pong pinato, yung sa pinakababa niya, katabi po ng kill switch. At ang kulay po dito yun ay black na red. At ito po ay ating susundutin dito upang ma-i-flat po natin yung kanyang lock. At pag na-flat na po yun, ay pwede na po natin itong hugutin dahil ito po yung kanyang lock. Ito po yung ating pilat. Ayan. At dito naman po sa ikakabit natin, syempre yung kanyang lock ay itayo po natin. At para po pag sinaksak po natin na pag ganun, ay maglalak po siya. Pag makakarinig po kayo ng tick sound, ayun mga pare ko, naklock na po yan. At ito ngayong kabilang side, ito naman po ang ilalagay natin sa ating auxiliary line. Ito po yung may line na black. At isasaksak ko lang po dito to. So nakaready na po to always mga pare ko pag gusto ko pa mag battery operated ng aking wiring. Ayan nakaready na po yan. So battery operated na po itong ating CDI. Gagawin naman natin sa linya na galing stator, ito po hindi natin gagamitin, kaya ito po ilalagyan na natin ng electrical tape or syncrable tube. Isil lang natin siya mabuti dahil ito po ay nagpo-produce pa rin po ng kuryente at AC po siya, so malakas po yon. And then to presto, sabi ko sa inyo, sa isang sundot ko lamang ay instant battery operated na po itong ating CDI at pwede na po natin itong ipasok. Yun, tapos na po mga pare ko at pwede na po natin paandarin itong ating motor for testing. Wow, responsive. So ayan mga pare ko, ganyan-ganyan lang po mag-battery operated ng mga 5 pins AC operated na CDI. At sa susunod po, itong 6 pin naman po yung ating iba-battery operated. So refresher lang po to. Kaya salamat lang po ulit sa inyong panonood. So kanina lang po yung ating video at God bless lang po sa ating lahat. Paalam!